On the right side. Already on the right side. Attorney Libayan. Cutting Angel Run. Angel Run on the right corner. Welcome ladies and gentlemen. Ang ating pong butihing attorney, no, na talaga namang kabayero. Hindi kasi di ba, yung iba kasi kampanyero, di ba? Oy, panyero, di ba? Ganon. Ito, oy, kabayero. Iba yung kabalyero, ha? Iba pa yun. Ito talaga kabayero lang, ha? Di nyo nakita yung tsura ni Liba. Walang yaka rin, Libayan. Sabi ko sa iyo eh. Kutya, nakatali ba buhok na ito? Nagpalo. Walang ya, oh. Walang ya. Anak ng teteng. Walang ya ka, kabayo. Namiss kita. Lang yato si kabayo. Bantutin na mo siya. Ay, Attorney Magalong. Ikaw bilib ako sa sikmura mo. Ayop na yan, oh, putik. Ayop eh. Ayop. Ha? Tingnan nga natin. Walang niya, oh. Ayop na yan. Umpisa pa lang, oh. Solve na tayo. Undercut sabay nakatali. Ayop. Ayop ah. Happy ka dyan? Happy? Di ba hinahamon mo ako na magkita tayo tas magtabi tayo, titingnan natin kung sino mas pogi, sabi mo? Ano na? Sabi ko nga sa'yo eh. Sabihin mo kung kailan. Sabihin mo dyan sa live mo kung kailan tayo magkikita, pwede naman. Kung wala kang pamasahe, pwede kitang pamasahihan papuntang Dubai. Sagot mo visa mo. Sagot ko na plane ticket. Tayo yung live mo, brad Wawa ka rin eh, no? Sige lang, okay lang yan. Ganyan talaga buhay. Kasi nga, kayo sa kampo nyo, especially ikaw, hindi nyo na may i-deny. Unang-una, hinamon na kita ng debate noon. Okay? Pero mamaya natin pag-usapan yan. Ano ba talaga? Kanina ka pa mamaya ng mamaya doon sa isang... Ano ba? Hamunin mo na! Sabihin mo na! Panay ang pautot eh. Kala niya makaka-accumulate ng views. Siguro si feeling net, ilang views to? Siguro sayang, wala pa rin nanood. Attorney Jesus Falsi, sikat pa naman ngayon. No? Pero wala pa rin nanood. Ano nangyari? Anyari? Hindi. Ay, pero nung na-interview namin si Attorney Jesus Falsi, talagang mararamdaman mo yung ano niya. Matalino talaga. Hindi pang kabayo lang yung datingan. Makadebate itong si Jesus Falsis. Gustong gusto ko, promise. Makailang beses ko nang sinasabi sa inyo na magdebate tayo. Puro ka ganyan. Ako nga, sabi ko nga eh. Sabi ko nga sa'yo, tayo magdebate tayo eh. Kahit anong topic, pwede. Kung usapang batas, magbigay ka lang ng reviewer.
yung part lang. Kunyari, sa particular na sa batas. Oh, tapos reviewer 1 week. Oh, tapos maglaban tayo doon. Magdebate tayo about that. Pwede. Oh. Hinahamon ni Libayan Sadik. Oo nga eh. Hinamon kasi siya. Actually kasi, ano ba sabi dito? May, asa may, puntahan natin yung Facebook na kung saan sabi ni attorney, kasi sumisingit siya eh. Parang nag-e-epal talaga siya. No, parang si Magalong. Jesus Francis. Parang si Magalong lang din. Gustong umeksena. Oh, debate mo muna si kapatid Banat Boy bago kay attorney. Oh, tama. Ano ba? Oh. Kasi nga, parang inahamon ni attorney Jesus ng debate. Etong si Buangson, hinahamon ni attorney Jesus. Kaya lang, hindi pumalag. No? Ngayon, umiepal. Gustong umiepal eh. Ito kasi yung sabi dito, ayan o. Bago natin puntahan yan. Sabi rito ni attorney Jesus Falses, I challenge attorney Caballo. Ay, hindi. Wala palang Caballo. I challenge attorney Randolph Libayan. Kung ang pangalan mo. Naalala ko kaya di ba? Yung lagi akong tinatanong, ba't ba tinatawag mong ka ba? Hindi kasi kahit nga tatay niya talagang biruin mo. Hindi naman talaga Randolph sana ipapangalan eh. Pagkapanganak, di ba? Binigay na nilinis na yung baby. Nung pinanganak tong si Caballo eh. Binigay nung doktor sa tatay. Oy, Doc, yung anak niyo po. Pucha, Caballo to ah. Okay, Randolph, sabi. Kaya Randolph. Pangalan pa lang, pangkabayong-kabayo na eh. Kaya ngayon, alam nyo na ha. Si Libayan ba at yung Kayu magkapatid? Hindi nalalayo itsura, puros mababantot. sabi ni Boss Smokey, bantutin daw. Oh. Hindi, kaya nga Randolph, yun na eh, pagkakita eh. Pucha Caballo, Randolph to. Hindi. Kahit ako maging tatay mo, papangalanan kitang Randolph eh. Kung nakita ko yung mukha mo. Ayan oh. I challenge attorney Randolph Libayan to a debate as well on Billionaire News Channel's Abogado Show hosted by attorney Karen Jimeno and attorney Mike Toledo. He can prove his confirmed information na bayad ako. O yan, patay ka. Tanga ka kasi. Daldalero ka eh. Hindi, kaya patunayan yan. Malamang dadaanin ka sa logic. Hindi! Kung i-deduct natin, kang logic natin, tapos may body language, tapos paimbestigahan natin kay nagmamagalong, makukuha namin, mapapatunayan ni Libayan. Kay Libayan ako dito? Ay nako, pag di-logic ka niyan, lahat kaya nilang gawin. Oh. May anting-anting sa logic to mga to eh. Si Kristan, sinabi ko rin sa kanya, isali niya dapat yung sa kanyang estilo. Oh. Natatawa ako dito si Kristan. Feeling niya, tinalo niya si Kristan eh. Tanga! Ba't ganyan kayo? Ha? Feeling niyo, panalo kayo eh.
Anak ng teting, oh. Feeling nila laging panalo eh. Eh, di ba nung naka-diskusyon ko nga yung sino ba yung bataan neto? Si rin, yung si Kamote Analysis. Eh, kutya biruin mo. Sabi na nga ni Libayan, ang natutulog na mahimbing ang siyang laging panalo. Pagtapos namin ng debate namin, putya, natulog na ako eh. Paggising ko, putya, si Kamote Analysis, dilat na dilat, nagko-content yung ang tinatopic, yung debate namin. Nagsusumbong kay ChatGPT. So, di ba ChatGPT, panalo ko? Sabi. Talagang pinapapayag niya si ChatGPT na panalo siya sa debate namin eh. Yan yung mga neto eh. Pero alam mo, mahirap kalaban to sa debate. Mahirap kalaban to sa debate. Kasi ito yung mga tao na walang pakialam kung matalo. Mas mahirap kalaban yung mga walang pakialam kung matatalo sila. Eh biro pag natalo sila, wala na. Next topic. Oh, sige, pasok. Sinabi ko sa inyo, di ba? Tignan natin yung kanilang mga estilo. Simple lang yan. Gusto ko talaga kasi makadebate itong si Jesus Falsis. Gusto Patunayan mo, promise. Makailang beses ko nang sinasabi sa inyo na magdebate tayo. Si Kristan, sinabi ko rin sa kanya, isali niya dapat yung mga abogado niya. Pero siya lang daw sapat na. Tignan niyo yung nangyari. Tanga! Kain ka nga kay Kristan eh. Ang ginawa mo, in ad hominem mo siya. Putya, napaka-unprofessional nga ng ginawa mo. Tawagin mo siyang ob-ob. Putya, sa debate, huwag kang magaganunan. Kung ang lumalabas nga ron, napikon ka eh. Biro mo, tawagin mo yung katunggali mo ng ob-ob. Eh putya, abogado ka. Oh, para ka namang walang pinag-aralan yan, para ganunin mo yung katunggali mo. Ako kasi, di ba dapat ang turo kasi ng mga magulang, no? Huwag mong babastusin yung mo. Huwag kang alam mo yung medyo yung nakakahiya ba? Di ba? Pero mo harap-harapan mo, sasabihan mong ganun. Kahit alam mong tama ka, iba pa rin yung ewan ko dito sa gagon to eh. Tabla-talo lang yan si Libaya. Tabla-talo lang talaga. Walang pag-asa manalo to eh. Oh. Huy! Pako, breaking news. Jesus Falsis na pasubok kay attorney. Alam nyo kasi madali lang naman aralin yung kanilang estilo at paano sila bitagin. Ang daming no? Ang daming oras eh. Pati yung mga ibang pati mga ibang abogado, pinag-aaralan niya. Galing. Hayop. Galing. Busy ka pa niyan, ha? At dito, tingnan nyo dito. Sa post niya 8 hours ago, kitang-kita mo na naman yung estilo niya. Okay? Hayop, oh. Oh my! May pagka-psychologist din pala to. Mama G! Mama G. Hindi ako informed. Nasa payroll pala ako ni Risa Hontiveros. Ano ba kasi nakalagay dito? Meron akong confirmed information na nasa payroll na siya ni Risa Hontiveros. Attorney Rani Randolph Libayan, December 16, 2025. Okay. Dear Senate President Tito Soto and Senate Secretary... Papatunayan kaya niya yan? Kala mo kung makakontent, kala mo talaga patutunayan. Kala mo pinakita pang ganun. Tingnan nga natin. I authorize you to release any payroll detail of Senator Risa Hontiveros in so far as it pertains to my name, if any. Unang-una, Jesus Falsis. Okay. Babasagin ko muna yung trip mo dito, ha? Yan. Aminado rin siya. Mahilig mambasag ng trip. Mahilig mambasag ng trip tong gagon to eh. Ito yung maganda yung mga taong nung
nung elementary tsaka high school, madalas nasasapak tong mga ganito eh. Bakit si Tito Soto at Senate Secretariat? Pag ganun ang nangyari, nasa payroll ka ng Senate, ng taong bayan. Kapag nasa payroll ka ni Senator Risa Hontiveros, pwede niyang bayaran. Dali to. Tanga ka talaga eh. Pwede rin kasing posible ikaw ang kinakanan ni ano eh. Malamang mayroon nang sasabihin si ano kung bakit si Tito Soto, si Senate President yung inano niya dyan. Ka in his personal capacity. Parang awan nyo na mga kabatas natin ha. Itong hamon na ito, huwag nating palipasin hanggat hindi kami nagdedebating dalawa. Pero dapat yung pagdebatehan. Ha? Gago! Halang yan to. Parang awa nyo na. Oo ka lang, tanga! Ano ba to ba? Anong klaseng drama? Anong kadramahan niyan? Bobo! Bobo? Pati kayong mga nanonood dyan, mga bobo! Biruin mo, parang awa nyo na. Sana, wag natin tigilan to hanggat hindi na to. Tanga! Oo ka lang. Hinamon ka na eh. Wala na. Wala nang drama-drama. Bobo. Nagdadadrama pa. Kumukuha ng simpatya. Alam mo yung ano mo? Yung galawan mo? Yung body language mo? Pag nakita ni Magalong, halatang takot ka eh. Nagbibigay na ng advance na alibay. Yan, nagpapakita na. Ganyan yung mga tarkok. Alam mo yan, alam mo. Alam mong tarkok ka, Brad. Ha? Alam mong tarkok ka. Natin, wag yung kalokohan mo. Dami mong pasa ka. Oo ka lang. Okay? Tignan nyo. Grabe, Attorney Libayan, alam ko father-in-law mo si Mayor Magalong at galit ka sa akin dahil lagi ko siya tinitira pero wag ka magkakalat ng fake news o mga akusasyon kung wala kang ebidensya. Ano? Ano sagot mo? Nakita nyo na kung saan yung pain doon. Very, very good. Hayop na yan, pinain ka lang pala. Wala ka na. Talo ka na, Attorney Jess. Ha? Sabi ni Attorney Jess sa akin, no? Attorney Jess na lang tawag mo sa akin. Close na kami. Ha? First name basis na kami. Attorney Jess. Hayop na yun, no? Ang gusto niyang palabasin, talagang diniskartehan niya ng mga magagandang posting daw para lumabas na ganito. Ganyan. Alam niyo na kung saan ko siya napain doon. Parang ganun ba eh, di ba? Puta, napaka-very good pala na itong attorney na to. Wala, wag niyo lalabanan to. Napakagaling pala eh. Ang pain doon, mga kabatas natin, unang-una, panoorin nyo ulit yung video ko, sinabi ko doon na chismis yun. Because beforehand, mga kabatas natin, no? Beforehand, inisip ko naman talaga na kung ako ang magsasabi nun, chismis talaga. Pangalawa, ay, umamin na. Okay, gets ko na. So from the past, he was able to anticipate that in the near future, if he's gonna be posting such accusations, no? Natawagin na lang nating fake news. Mag-i-initiate ng hamon ng debate si Attorney Jess. My goodness! Na-comedy tong hayop na to. Walang ya, oh. Walang ya ka. Biglang umamin eh. Hindi.
balikan nyo! Balikan nyo yung ano ko! Talagang fake news, sinungaling lang naman yun eh. Talagang chismis lang yun. Okay na eh. Okay nang tawagin kang chismoso. Ay tawagin ng chismoso, basta makaiwas lang dun sa ano. Basta ma-shoot niya papunta ron, pwede na. Yung source ko, hindi naman talaga magsasalita yun dito. At hindi ko rin siya papayagang magsalita dito. Okay? Kasi nga, puro kalokohan lang pala pinagsasabi mo. Buisit ang pungal. Hayop eh, no? Hayop. May pagkahayop talaga to. Anak ka ng kabayong libagin, no? Ang lala. Kala mo may bubuga. Ang kapal na mukha mo magsabi, huwag kang magkakalat ng fake news o mga akusasyon kung wala kang ebidensya, samantalang kalat ka ng fake news na walang ebidensya. Yan ha, ginamit ko yung terminology mo. Ay. Maganda to. Man kayo mo. Tapos yung source o yung Tweety Bird na sinasabi mo. Mali. Paano yan? Payag ka na. O kung ganyanin ka namin. Kagaya ng ginagawa niyong mga tanga kayo. So ibig sabihin, payag ka na nagkakalat ka ng chismis kung nagkakalat din ng chismis si Attorney Jess. So, payag ka ng fake news ka, basta fake news din si Attorney Jess. Hindi na nga nyo dapat ginagawa, pinagmamalaki mo pa. Wala to. Hindi ko na hamunin ng debate to. Wala mapapala sa akin to. Okay? Kala ko naman hinighlight pa eh. Hinighlight pa yung mga sinabi ni Attorney Jess eh. Kala ko i-debate eh. Sabi kasi dito, para i-debunk mo to, dapat, ano mo, first, tanggapin mo, tapos sabihin mo kung ano yung kakontra talaga nito. Libayan, father mo si Mayor Magalong. Tapos yon, nagkakalat ka ng fake news o mga akusasyon kung wala kang ebidensya. Ang sabi niya, nakakailang minuto na. Ang sagot niya, after niyang basahin to, ang sabi niya, alam niyo ba yung pain doon? Wala pa rin rebat doon, ha? Tapos, umamin siya, alam ko naman na chismis lang to. Lalo na pag ako chismis lang. Yung mga source ko, hindi ko nasasabihin kung sino yung source ko. Alam mo, yung bintang mo, sobrang mali eh. Sobrang mali. Ang layo eh. Ako, alam ko eh. Ang hirap, ang layo nyo kasi wala kayong inside information eh. Tapos sabi, huwag ka magkakalat ng fake news o mga akusasyon kung walang ebidensya. Yun nga, mali dun eh. Nagkakalat ng fake news. Fake news nga eh. Walang ebidensya. Paano hanapan mo ng ebidensya? Dapat, huwag ka magkakalat ng mga balita, ha? Or mag-akusa kung wala ka namang ebidensya. Di ba? Yan yung yan. Kala ko naman, sasabihin niya, eto mga ebidensya ko. Pahiya ka ngayon. Hindi eh. Hindi yun eh. Biglang sabi, hindi, chismoso lang din ako. Tsaka hindi ko pa sasalitain yung dyan. Kilala ko yun. Tapos yung kilala daw. Yan, kilala yung Kilala ko yun. Tanungin mo sa kanya. Sumama nga naman talaga siya sa kampanya sa amin. Pero parang wala pang 5 beses. Nag-MC siya siguro mga 3 beses. Yan ang bread butter mo tapos magrereklamo ka. Hingi muna ako ng paumanhin ulit. Puta, sinong tinitira dito ni Kamote Analysis?
ikaw yata sinasabihan eh. Sabi rito ni Kamote, oh. Ang tanga mo, Libayan, hindi ka makahalata. Tamo yung mukha mo. Sabi ni Kamote, yan ang bread and butter mo tapos nagre-reklamo ka. Ikaw yung sinasabihan dyan, ni Kamote. Puta, tinitira ka, oh. Tinitira ka ni Kamote. Huwag ka mapayag, kabayo. Walang yan nga, no? Ang bobo. Mga tao dito sa mga kabatas natin. Binasa pa eh. Oh. Yan ang bread butter mo tapos magrereklamo ka. Oh, tanga, ikaw sinasabihan nun. Bobo ka kasi. Hingi muna ako ng paumanhin ulit. Oh. Sa mga tao dito sa mga kabatas natin. Okay? Kasi nga, I have to actually do this para mapain at mapansin. Parang yung ganyan yung binibintang nyo kay kay Direk Freddy. Sabi, pucha, niloko mo na. Niloko mo yung sabi na ito ni Kamote. Sabi kasi, parang nagpakita ng condo unit etong si Direk Freddy. Tapos kanya daw yun, bayad daw niya, parang ganon. Tapos, syempre, natural na inggitero tong mga kabatas. Ewan ko, nagkontentan yata eh. Tapos parang binuking niya, hindi, pinapain ko lang kayo. Sabi kagad ni Kamote, kita mo, niloloko mo yung mga viewers mo. Wala ka talagang mapakain na bla 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 bla. Ngayon, ganyan. Yan pala yan. Nanloloko ka. Ayan, may pag-amin. Buti naman, nanghingi ka ng paumanhin, hayop ka. Ang kapal na mukha mo. Oh. Ulit. Sa mga tao dito sa mga kabatas natin. Oh, okay? hayop ka, brush up ka pa. Naka-brush up eh. Oh. Kasi nga, I have to actually do this para mapain at mapansin yung mga hamon ko sa kanila. Kasi wala na talagang humpay mga kabatas natin yung pagkakalat nila ng fake news. Take note. Take note, hindi lang tungkol kay Mayor Magala. Di ba? Oh. Tapos, tignan nyo dito. Sabi ko sa inyo, template na template siya. Hindi niya man lang iniisip na ganito ko siya hinuli. Oh. Grabe na demolition job sa akin ng mga ka-DDS. Yes, confirmed na DDS yan si Libayan, pero hindi din niya aaminin like si Nagwanzon. Oh. From ad hominems to fake accusations na mas applicable sa mga DDS because documented and research na nagbayad si Duterte ng mga troll farms noon hanggang ngayon. They will throw everything at me except answer the substance of my posts. Oh, yun naman eh. Kita mo, ikaw nga nahuli, tanga. Di ba? Huling-huli siya ni Atty. Jess eh. Biruin mo, pang ilang paragraph na yan. 1, 2, 3, 4, 5. Pang 5 na, wala ka pa nasasagot. Ayop na yan. Sinita yung pagbibintang mo, hanggang ngayon, sa ikailamang istansa, pagbibintang pa rin yung mga binabato mo. Pagbibintang pa rin yung pagsagot mo. Di ka na raw DDS, kabayo ka na lang daw. Subjective. Ang pag-akusa sa'yo ng DDS ka at hindi facts. Hamon na Siya pa daw ang nakapagpain eh. answer the substance of my post. Dito ka lang pala mapapakagat. Ayop no? Kala niya, kaya niyang palabasin na talagang siya yung siga. Nakala mo talaga papalag eh. Gusto ko na i-forward sa dulo kung talagang papalag ba to. Mamaya. Oh. Saan napunta ang confidential funds ni Sara Duterte? Mentally fit to be president pa si Sara Duterte? Did the flood control scam start under Rodrigo Duterte? Bakit yan yung mga tanong? Ayun. No. Ikaw, huli ka. Malamang pinain yan eh. Sabi, pagka pinost ko to, masasaktan to eh. Kasi DDS talaga to eh. Ayan, tanyo, sakit na sakit oh.
Basang-basa ka ni Atty. Jesus Palsis. Alam talaga ni Atty. Jesus na masasaktan to pagka ito pinost ko, sinama ka sa post ko. Yung feeling mo magaling ka. Sabi ni Boss WhatsApp. And so many more. Sagutin nyo na lang yan imbes na mag-invento pa kayo ng kung ano-ano. Kaso hindi nyo gagawin yan kasi mga DDS kayo. Ito lang Jesus Falsis. Tamo naman hindi niya tinatawag na Libayan. Attorney Libayan para yung tawag, di ba? Ganun yung ano. Bakit napapadalas ka sa opisina ni Risa Hontiveros? May tanong. Sinabihan ko siya, sabi ko, Attorney Jess, baka pwede mo naman ako ilakad kay Senator Risa, baka pwede natin ma-interview. Oh. Tanong lang naman. So ito na. Hala! Tapos na! Ayun pala. Ayun, kakatawa talaga na siya, kabayo. Punta isang buong gano'n, walang sinagot po dyan. Eto na! Kala ko eto na, may sasagutin na yung wala. Change time, doon tayo, punta tayo doon sa Pucha, hayop na yan. Walang yan, Ikaw ang nabitag ni Atty. Falsis at hindi ikaw ang bumibitag sa kanya. Oo nga. Walang yan, Pero hindi. Pansinin nyo, mararamdaman nyo naman yung Ako kasi, di ba? Sabi ko sa inyo, may gift tayo ng discernment And gamit na gamit yan. No? Alam nyo, hindi totoo yung yung pagkababasa ka ng body language, kailangan mo ng logic. Hindi totoo yun. Pagka meron kang gift of discernment, kaya mo nang dalihin. Eto dito, basang-basa ko na No? Sa body language niya. Yung kilay niya, nakataas ng siguro mga 0.4 na percent kaysa sa regular na stance nung kilay niya. Yung labi niya, yung pagsara ng konti, yan, may mga kahulugan din yan. Yung pagkakalagay nung earbud niya na nakababa ng mga 20% from parallel ng horizontal line, lahat siya may ibig sabihin. No? Alam ko yung medyo may kaba. Yun, ang nagsisignify yun ng kaba. Okay. Tumakas na yung loob niya. Very good. I challenge Attorney Rani Randolph Libayan to a debate as well on Billionaire News Channel's Abogado. I accept the challenge. Ayun! Pungal! Ayos! Ang ganling! I accept kagad. Yun Pucha, ang dami mo pang talagang content ka rin Kung dapat una pa lang, I accept na. Tapos pwede ka na para hindi mo kang content. Ngayon talagang pinahaba mo pa Kala mo tapa-oho? Boss Tato. Wala na tayo yung kay attorney. Pipindutin ko lang sana yun Hosted by Attorney Karen Jimeno and Attorney Mike Toledo. He can prove his confirmed information na bayad ako ni Senator Risa Hontiveros. Tinatanggap ko yung debate. Pero ang pag-usapan dapat natin tungkol sa batas. May condition. Pero pagdebatehan nyo rin yan kasi yan yung bintang mo wala ka na pala Hindi. Pwede naman. Ako para sa akin, sana, hindi, si Attorney Jess, palag ng palag yun. Hinamon si Guanzon, ayaw ni Guanzon, si Kiko daw. Sabi, okay, ito may condition. Pero anyways, siguro ayaw niya yung topic na yun. Pero
baka hindi niya talaga kayang patunayan yan. Pero dapat pag-usapan niyo yung batas, tapos i-prove mo rin yan. Eh yan nga yung request eh. Kaya ka nga pinatulan dahil dyan. Tapos ngayon pala, mali yan. Yan ang hindi pambibitag tawag dyan, pang i-scam. Di ba? Ang tawag doon, pang i-scam, di ba? Biruin mo, binintangan mo, tapos you are hoping na pagka binintangan mo siya, papansinin mo yung at papansinin, eto ang ibabato ko. No, dito ko siya bibirahin para pansinin niya ako, tapos hamunin niya ako ng debate. Eh putya, sabi mo, bayad ka ni Risa Hontiveros, nasa payroll ka na. Ngayon, sabi, sige, debate tayo. Patunayan mo na bayad ako. Hindi, debate tayo pero usapan natin batas. Di ba may posisyon kayo nila Kristan? Pwede nating pagdebatehan ulit yon. Abogado versus abogado. O kahit kung gusto mong pagdebatehan, yung punto kung pwedeng dalhin diretso ang isang tao na may warrant from the International Criminal Court doon sa ICC without a warrant of arrest. ICC bulok pala. Yung pa rin, ICC bulok. Wala kayo. Wala, ICC bulok. Okay kaliwayan. Ano, gusto nyo yan? Gusto nyo? Papatunayan niya na kinidnap. Ay, no, ICC bulok. Sige. Okay. Komedyante tong kabayo na to, hayop. O kaya gusto mong pagdebatehan. DDS talaga Kahit eh. ano tungkol sa batas. Now we have conflicting legal positions. Paano kayo magkakaroon ng conflict pares? Ikaw lang na mahilig makipag-conflict eh. Dapat nga yung batas may common na ano yan eh. 'Di ba? Batas nga eh. Batas na may biruin mo no, lahat ng abogado yung age of sexual content pare-pareha, siya lang na iba. Kaya yun, ano ba pinagka-conflictan natin? Lahat ng abogado against me. Sige, age of consent, ano? Hayop na yan, oh. Saan ka makakita ng duelo tapos siya ang pipili ng armas na gagamitin? Hindi pwedeng ang ano eh. Ano, yung parang suntukan. Kapapanood ko lang yung episode ng Friends. Di ba yung episode ng Friends? Yung si Chandler tsaka si Ross. Tumatambay sila dun sa cafeteria. Tapos mayroon dalawang bully. Kaya lang, suntukan tayo. Pero walang tama sa mukha, may meeting ako ha. Wait lang, sa mukha, pwede bang hanggang dito rin, hanggang sa belt? Kasi syempre, belt pataas, huwag tayo ano na pinili na